Salamat po sa binibigay niyo sa amin. Salamat po sa walang sawang pagtulong niyo po sa amin. At kahit anong kamalian po namin, hindi niyo po kami binibitawan. Marami po talagang salamat kay Mark. Kahit ano po yung pagkakamali namin, kayo na lang po nagtutuwid sa amin. Sa likod ng magagandang mensahe ni Mark ay mayroon pa rin hindi maganda na nangyari. Si Mark daw po ay bakit pinapunta sa munisipyo. Kung kaya tayo ay nag-isip ng paraan para hindi na maulit ito. Bibigyan na lang kita, Mark, ng trabaho. Everyday, kung pag out mo, base ka, pumunta ka doon sa shop at bibigyan kita ng trabaho. Mga kalingap, magandang araw muli sa inyo lahat, sa ating mga masugid na mga taga-subaybay, sa ating Facebook page, sa ating YouTube channel. Maraming salamat po sa patuloy na nanonood pa rin. Ngayong araw ay nandito ako kala Tatay Budoy, kala Mark. Kaya nga lang si Tatay Budoy wala pa at pupuntahan daw ni Mark kasi pauwi na din at may gagawin daw yata si Nanay Glyza na tutulungan ni Tatay Budoy. Dito si Nanay Glyza. O Nanay Glyza, ano pa yung ginagawa mo? Nagpuputol ng pananim bukas. Ay, itatanim mo po iyan? Ay, ganyan po pala, pinuputol-putol yung mismong katawan ng saan mo yung balak itanim po? Diyan po sa likod para madami ang kangus na kamuting kahoy. Pwede pati yan, yung mamerienda, kapag namunga. Kasi hindi ko na dito itatanim at yung itinanim kong mga 10 piraso ay kinain ng uod lahat yung laman. Nawala lang, nasayang lang. Nasayang lang yung tanim ko kaya dito mo sa likod ilalagay. Maganda po yung Nanay Glyza para may mapagkunan din ng pang merienda baga, hindi nyo na po problemahin. Yung ibang okra tinanim ko na dun sa inilipat mo? May mga prutas na rin akong iba diyan. May nakatanim ka din na prutas? Ay, maganda yan, Nanay. Tinanim ko na nung isang araw. Maganda po yan. Para may pagkaabalahan ka po dito. Hindi ka mainip. Pag mapakuha rin ako ng mga saging dito ko tatanim sa ito abang wala pang junk shop si Unad. Saging? Ang ganda din yun. At nang pagdating baga ng panahon na makapakinabangan nyo din naman yun. Sabi nga kung ano yung tinanim, siya mo rin kakaanihin, di ba? Galing mga kalingap dito. Halos yun nga sabi ko kanina, patapos na talaga tong daan dito. Napakabilis. Halos parang ilang linggo lang nayari na kagad tong kalahati ng daan. Napakaganda po kapag natapos ito. At kapag ginawa na dito yung mga plano ng kung sino pa namumuli dito sa Kapalonga. Kasi malaking opportunity para kala Nanay Glyza yung itatayo, kung ano man yung itatayo dito. Pwede sila dito. Yung sabi ko, hindi po natin babaguhin yun. Bigyan natin sila ng pangalawang pagkakataon na mabigyan po ng tindahan ni Nanay Glyza dito. Para po nung sa ganon ay yung mga tao dito na dumadaan o pupunta kung saan man yung itatayo dito, pwede si Nanay Glyza mabilhan. Yun, may advantage na mabilhan si Nanay dito kasi bukod sa sila yung talagang nauna dito, wala pa naman halos ibang bahay kung may maitayo ditong pampubliko, napakaganda po na magkaroon ng tindahan dito. Habang inantay natin sila Tatay Budoy ay meron lang akong gustong itanong din kay Nanay Glyza. Nanay Glyza, meron po kasi sa ating mga nagko-comment na sabi nila parang napakatagal na panahon na daw na tumutulong kami sa inyo. Bakit daw po parang gano'n na parang wala pa rin daw pagbabago? Sa tingin niyo po ba, Nanay, sa tagal naming tumutulong sa inyo, kahit paano po ba may naitutulong ba kami sa inyo? Ay, napakalaking na itutulong niyo po sa amin. At wag po kayo mag-alala, hindi mo totoo yun. Sobrang ang papasalamat kami sa kanila dahil sa simula't simula hindi kami pinabayaan. Di katulad noon, talagang hirap kami, gutom ang inaabot namin. At simula magkaroon kami ng ganitong pagkakataon na may bahay, kontento na kami sa mga naitutulong sa amin. At wag kayong kasi hindi naman sila napigil tumulong sa amin. Okay, salamat, Nay. Kasi para sa akin lang kasi minsan pag nakakabasa po ako ng ganong comment, medyo masakit din para sa akin na
na para pakaramdam ko tayo po yung naisip ko, kami ba yung may mali, bakit parang sa tingin ng mga viewers namin ay wala pa rin nagbabago sa buhay nila, na kami naman ginagawa namin lahat sa abot ng mga kaya namin, kung ano yung kaya namin maitulong, at kung may magpaabot sa kanila kagaya nga noon, talaga namang buhos din ang biyaya sa kanila, diba nanay? Package from other country, talagang ilang beses yun. Tapos napakarami, hindi lang yun, napakadaming tulong na dumating din sa kanila. At yun naman, kung ano naman yung may dadagdag namin sa abot ng mga kaya, yun naman din po yung ginagawa namin. Kaya nga po, nanay, sana ito pong pangalawang pagkakataon, pangako ko sa inyo, basta matapos tong daan, papagawan ko kayo dito ng tindahan, ha? Ay, maraming salamat po. Ito na po yung huling pagkakataon na may bibigay ko sa inyo. Oo. Ha? Hindi na kayo talagang sobrang hindi na kayo mabibigo sa amin, at pagsisikapan talaga namin na paunlarin yung binigay na blessing para sa amin, at nagpapasalamat din naman ako sa inyo kasi nandyan kayo, wala kayong sawang sumusuporta sa amin kahit na umulan, umaraw, at minsan nga ay na mainit, nandito pa rin kayo, hindi kayo natigil ng pagbibisita sa amin. Saka yung mga na ko-comment sa inyo ay wag naman po sana, hindi naman sila natigil ng pagtulong sa amin, hindi kami pinababayaan. Lubos-lubos pa nga ang tulong na natatanggap namin sa kanila. Salamat, Nay. Salamat po. At yun nga, sana itong pangalawang pagkakataon na may bibigay natin kay nanay. At ito po sa ngayon ay kung ano yung nagiging views namin ay pinag-ipunan ko para na sa ganon, kapag naandyan na ay ready na po ako na ipagawan sila dito ng munting tindahan nila. At pansamantala na nga rin akong umalis upang subukan kong hanapin sila Tatay Budoy kung nasaan sila naroon, upang hindi na sila maglakad at maisakay ko sila sa tricycle. Andito na sila mga kalingap, si Tatay Budoy at si Mark, at pinuntahan ko na nga po dun sa junk shop kanina, at medyo natagalan si Tatay Budoy kasi syempre nagtatrabaho pa yung tao. Kamusta na Tatay Budoy? Okay lang po. Kamusta naman yung pangangalakal mo? Okay lang po, hindi pa rin natitimang bukas pa. Ano ba Tatay Budoy yan? May plano ka pa bang bumalik sa ano? Wala na, dito na lang. Okay, plano ko po sana bumalik doon. Baka po pero ano, matatagalan pa naman. baka po bukas kung mayroong Nung nakaraan naman sabi mo pupunta ka, hindi ka naman pumunta. Ay, hindi ako po nakapunta. Oo. Kasi po tapos Dito ka na lang Tatay Budoy, huwag ka na umalis. Kasi yung pamilya mo dito walang kasama sa gabi. Oo nga po. Hindi ka din naman nakapunta. Dito ka na lang. Opo. Ano? Bantay-bantayan mo ako, baka biglang dumating si Derek. Bantayan mo na lang daw si misis mo. Ano, okay ba sa'yo? Ayos lang po yun. Ikaw Mark, kamusta yung pag-aaral mo? Ay, ito pa naman po, ayos pa naman po. Ayos naman. Opo. Mga kalingap, si Mark, tuloy yung ano natin sa kanya everyday. Ay, meron nga rin po wala ko. Good news to para sa sponsor ko po. Ano yon? Masali po kami sa sayaw. Sasali kayo? Opo. Para saan yun? Mabili nga po ko bukas sa illustration board po. Para saan yung sayo na yun? Doon po bagay yung gaganapin po. Lahat ng mga, mga sa CI po ay na sayaw po. Ano yan? May extra, may extrang grades yan? Opo, extra grades. Kasi masayaw lang po kami. Wala naman pong costume na susutin. Yung parang headwear lang? Opo, yun. Okay. Yun lang yung kailangan yung i-provide. Opo. Tama yan Mark, sali ng sali kung ano yung mga activities sa school, sala mo na ng salihan kasi plus may yun. May pinapa-provide pa sa amin yung yung munisipyo po na yung sa Kabataan daw po yung mga theater arts. Masali nga po ko sa volleyball. Okay. Yun po ang hilig ko ay. Sige, sali lang ng sali Mark para nang sa ganun na bukod sa nakikisalamuha tayo, nakiki-join tayo, may extra grades pa tayong makukuha, ano? Opo. Okay, goods yun. Yung mga kalingap, everyday ang allowance si Mark ay binibigay natin, pinapaabot natin dun sa anak ni Commander na panganay kasi magkasama sila sa school, so doon natin pinapaabot. Kanina nga po pala ay binibigyan ako ng baon ko po ay sabi ko ay wag na, meron pa akong baon yung kaninang binigay mo sa akin. Sabay, baka wala kang baon. Oo, meron pa ako 20 pesos. Pero ibinigay sa'yo?
Hindi ko tinanggap po talaga. Hindi mo tinanggap yung Opo. Okay. So, yun mga kalingap, si Mark kasi ay yun yung naging desisyon niya na everyday na lang daw yung tayo magbibigay ng allowance niya. So, yun, pinapaabot natin yung allowance niya everyday. So, kung minsan may mga project kasi si Mark, may mga kailangang i-provide. So, pupunta na lang po siya dun sa amin sa shop. May ano rin nga po sana kung yung bagang sa electric fan po sana. Ambaga. Okay, sige, bukas ipoprovide natin yung kasi sabi din nga ng Denver ay may ambagang kayo sa electric fan. Opo, Pare-paras daw kayo. So, kaya sabi ko bukas sabay-sabay na kayo magbayad. Tapos yung sa weekly due po, everyday po daw yun ay. Hindi pa nga po ako nakakabigay doon ay, nga po ko eh. Paano naging weekly due kung everyday? Dapat daily due. Yun, daily due po. Hindi weekly due. Weekly due po, Tinawanan ka tuloy ni Tatay Budoy. Tatay Budoy, ba't mo tinawanan? Ay, ngayon pa ako nakarinig na. Ng weekly due na araw-araw ang bayad. Oo. Okay. So, Tatay Budoy, halika po kayo. Naniglaysa, halika po. Kasi meron lang akong gustong linawin po sa inyong tatlo. At syempre, kailangan ko ding tanungin sa inyo. Kasi nanay, tatay, si Mark po ay kinausap po ako ng isa sa kaibigan ko na nagtatrabaho sa municipal. At si Mark daw po ay bakit pinapunta sa munisipyo noong nakaraang araw. Dahil nga po doon Doon sa nabili po namin tanso, yun pala po galing sa Baywalk. Ay kami pa po yung naganay. Kaya humingi na lang din po kami ng dispensa kay Mayor po. Pero may good news naman po siya sa amin, mga kabataan po. Patatawarin niya po kami. Una, matulong po kami paglilinis kung saan po. Sunod po, may sorpresa naman po sila sa amin para din naman po kami lugi. Masali nga po kami sa theater arts. Okay. So Mark, bakit ba nangyari yung ganyan na ano? Kasi nagulat ang mga kalingap na sabi sa akin ng kaibigan ko, di ba ikaw yung tumutulong kay Mark? Nakita ko kasi nasa loob sila ng municipal. Nung pagpasok ko pinatawag at yung ibang mga kabataan pa may mga kasamang magulang. So akala ko kung ano yung nagawa ninyo at yung pala yun. Nakabili lang po kami ng tanso na galing sa doon sa malapit po baga sa Baywalk. Ay yung po pala, galing po pala sa mga, yung wire po pala yun. Ano yun, pagmamayari ng munisipyo yun? Government property po pala yun, sa government property po pala yun. Okay. Tatay Budoy, ano bang pwede mo mapayo dito kay Mark? Para maiwasan yung ganyan. Payo ko lang, iwasan niya yung mga barkada niya, huwag siya magsasama para hindi siya nasasangkot sa mga problemang katulad niyan. Yun nga po. Okay. Pero di naman po ako nasama dun Dapat Mark, makinig ka din sa papa mo. Yan Opo, din na nga po ako nangangalakal Yan din ang in-stress ko nung minsan. Kaya ako'y namamayat. Marami nakapansin sa akin. Oo, payat pumayat na nga ako. kayo nanay. Dahil po saan? Bakit pa ba kayo mga ngayayat? Ano po, linawin niyo po sa amin ay? Sa stress. Sa stress po, unang-una, dun nga sa mga hindi magandang nangyari sa amin about Tsaka sa nung YouTube. nung umalis si Tatay Budoy. Doon ko napansin na pumayat kayo nung wala na to si Tatay Budoy dito sa inyo. No? Bakit ba na parang kung nasa abroad din na homesick, gano'n? Naho-homesick pag wala ang haligi ng tahanan. Ganun pala. Naho-homesick siya pag wala. Diyanti rito ay. Huwag ka Tatay Budoy, huwag ka na alis. Oo. Kung okay naman dito kahit paano, pag nandun ka naman daw, lalong nai-stress itong mag-inam dito. Kumikita ka nga doon ng malaki, ito naman pamilya mo ganito naman yung sinasapit, stress yung sinasapit nila. Opo, sa mga nakakapanood sa akin, yung mga nagmamahal sa amin, tuloy-tuloy lang po ang suporta. Lalo po higit dito sa mga tumutulong sa amin. Sana po suportahan niyo lang po sila. Okay. Tatay Budoy, ganito na lang. Iniisip ko kasi para kung paano si Mark may iwas sa mga ganito pangyayari. Bibigyan na lang kita Mark ng trabaho. Everyday, kung pag-out mo, base ka, pumunta ka doon sa shop at bibigyan kita ng trabaho. Papasahurin kita. Kung gusto mo lingguhan. Ha? Para maiwasan mo yung pangangalakan na ganyan na nagkakaproblema. Po, para mapaayos ko rin po yung bike ko. Okay ba sa'yo yun? Pahig ka ba doon? Pahig naman po ko dun. Sige, yun na lang mga kalingap. Kahit wag nyo na po kung bigyan. Kailangan ang pinagtatrabahuhan, pinapalitan din niya, binabayaran. Wala naman na sa panahon ngayon na libre. Mahirap na sa panahon ngayon ng libre, no? So, yun nga, kaya nga iniisip ko kung paano magkakita tong bata na hindi siya mga ngalakal. Kasi ganito yung nangyayari Hamak siya sa umaabot na sa
umaabot na sa pinapatawag na sa munisipyo ng Kapalonga. So ang hirap po para sa bata kasi mamaya malaman natin magka-record na si Mark sa police station. Mahirap na kapag ganon, mas mahirapan to mag-apply kapag kapag nagtrabaho kasi kukuha ka ng NBI clearance. Kapag nag-apply ka, makita nila doon na may record ka. Wala na, paano ka pa nila kukunin, di ba? Opo. Ganyan na lang Katulad gawin nga din po, natin. yun din po yung sinabi nyo, katulad din po, sabi din po ni Mayora po, kapag ang unang kinakailangan dyan, yung record mo sa Malinis dapat yun. po daw malinis yung record mo. Kung dahil kung may dungis po yung record mo, hindi ka matatanggap sa dahil malalaman nilang may record ka po pala. Oh, ganun nga mangyayari talaga nun, Mark. Okay. Ngayon bang gabi, may gabihan na ba kayo? Wala pa po. Ha? Madulisya pa ako. Ay, paano kung di ka mabayaran? Ay, wala. Nagtitiis na lang Yung po. kamakamakang 30, binahid ko sa tricycle. Sige, wala pa palang panggabihan to mga ito kasi andito na ulit si Tatay Budi nagtatrabaho. Medyo delay lagi yung bayad. Binabayaran naman sila kaso nga lang delay talaga. Umabot na yung 2 araw ganyan bago nila makuha yung pinagtrabahuhan. So hindi bigyan ko muna kayo ng pambili nyo. Meron pa tayo dito. Wait lang at natanggap pa kayong dollar? Oh. hindi ito pwede kasi bigay ito sa atin ni Ninang Adel. Ayaw po. Kumusta na nga po pala si Ninang Adel? Pang tao ito, ha? Kumusta na po pala si Ninang Adel? Oh, kamustahin mo siya? Ninang Adel, kumusta na po kayo? O, Sana may magninang ko kayo sa kasal. mapanood ito ni Ninang Adel, kaya but ko kayo na Iglesia, bibili kayo ng pagkain nyo, ha? Opo. At wala pa pala kayong pagkain para na sa ganun ay may lakas kayo bukas. Binabati ko yung mga taga ro sa amin. Pasisya na kayo at wala dyan yung artist ng YouTube. Kasalukuyan nandito sa YouTube ngayon. Okay. Ay, kay Mark, may gusto nga po ako pasalamatan. Sino ba yun? Napasalamatan ko po una. Kayo po talaga kay Mark ang gusto kong din ay. Kundi dahil po sa inyo, wala po kami sigurado sa kinatatayuan ko. At kung wala din po ang sponsor namin, wala rin po sana ako sa school na pinag-aaralan ko po. Kay Mark, sana salamat po sa binibigay niyo sa amin. Salamat po sa walang sawang pagtulong niyo po sa amin. At doon naman po sa sponsor ko. Salamat po sa walang suportang pagbibigay niyo po sa amin at pagtulong po. Okay. Sana po wag niyong kalimutan na lagi kami suportahan at wag niyo din pong kalimutan na lagi po kami tulungan. Pero di naman po namin kayo kalalimutan bilang natulong po sa amin. Sama niyo lagi sa mga dasal niyo, no? Opo. Happy friend namin po kayo. Palagi yun, okay yun, Mark. Salamat sa si Mark nagpapasalamat sa atin kasi may 1 taon na siguro na nandito tayo sa tabi nila para umalalay. Tsaka po, meron pa po pala. Ano yun? Magpapasalamat din po ko sa inyo kahit anong kamalian po namin, hindi nyo po kami binibitawan. Marami po talagang salamat kay Mark. Kahit ano po yung pagkakamali namin, kayo na lang po nagtutuwid sa amin. Pero yung pagkakamali pong namin yun, binabawi na po namin yun. Kung ano man yung aming nasabi, nasaktan. Opo. Kung ano po yung nasasabi namin sa YouTube, ibay na lang po namin. Ang gusto ko lang, parang na-realize ko po na gusto ko yung maganda namang positive lagi po sa sponsor ko naman po. Yung laging na matutuwa po sa amin, yung mga activities, yung mga niya. Hayaan nyo po, maayos din po itong lahat ng ito. Okay, paganda ng mensahe ni Mark, parang gusto kong umiyak. Gusto kong umiyak, Mark. Salamat. Wala mang ano man yun. Kami naman at sabi nga sa amin ng mga manonood. At may pa nga po pala, napapasalamat din po ko kay Papa kahit siya may diferensya po. Kaya niya po yung hirap na po. Sa totoo lang po, kung tapos na nga po ko ng pag-aaral kahit si Papa po mag-upo po na lang po at total naman may maganda na akong trabaho. Patungo pa lang po ko sa pagsubok. Umpisa ka pa lang. Opo. Huwag ka mag-alala anak, hamat nandito si Papa, tuloy-tuloy ang suporta sa iyo. Yun. Basta tatay, ang mahalaga yung presensya mo bilang ama ni Mark, Okay. So yun, salamat Mark. At kami naman, hanggat sabi nga ng mga viewers, kahit ano daw ginagawa ninyo na pagkakamali, bakit nandito pa din daw kami, nagtatanong sila. Kami naman, hanggat kayang unawain yung mga nangyayari, unawain namin hanggat kaya pa. No? So yun, ganun lang naman. At kung hanggang kailan namin kahit tumulong. At doon po nga pala sa mga nagko-comment sa amin ng bad,
minsan din po, huwag niyong isipin na lahat ng tao hindi nagkakamali. Lahat Kahit po po yan. kayo, nagkakamali po kayo. Oo. Ang totoo po niyan, lahat po talaga ng tao ay nagkakamali po eh. Wala naman po perfectong tao. Lahat naman po ng tao nagkakamali. Tama po yan, sabi po ni Papa. nagko-comment, Pero mag-isip-isip po na po kayo pasalamat bago tayo kayo sa kanila kasi nandiyan pa rin sila para panuorin kayo, Opo. suportahan kayo, no? Opo. Opo. Kahit na nagbibigay sila ng suggestion na minsan negative, ano lang yun, opinion lang naman, ano? Opo. Pagbibigay opinion lang. Chill lang. Oo, wag nyo lang masyadong sisirusuhin kung Opo. naman yun. Ang gawin natin, kung may maganda silang naituro dun sa comment, di gawin natin, i-apply Opo. natin. Kumbaga pag may bad sabi nga comment. sa radyo, eme lang. May iba nga po pala ang Kuya Mark ang namimiss ko na po yung paglalayang screaming po kada gabi Gusto po. nyo mag-live? O sige, sa susunod magla-live tayo dito sa bahay nyo mismo, ano? Opo. Pag hapon, dito pupunta ako dito, magla-live tayo. Tapos yung inaalo ko sa yung trabaho, Mark, bukas pwede ka magsimula. Ano? Opo. Pumunta ka dun sa shop at bibigyan kita ng trabaho. Pagkakatapos ng pasok mo, ano? Opo. Magbibihis ka muna, ha? Opo. Okay, sige. So, paano? Ngayon, pupunta na muna ako. Ha? Maraming salamat Sige po, maraming Sige, salamat. mag-asikaso kayo ng pagkain nyo, ha? Sa lahat ng mga nagko-comment, eme lang. Okay, happy lang, ano? Magpakasaya lang tayo, maiksi ang buhay. Kaya dapat piliin maging masaya, no? Kawawa nga po yung namatay doon, 9 years old lang. Tingnan nyo yun, bata pa, wala na, no? Hindi niya na-enjoy yung pagka bata yung buhay niya. O kaya kayo, enjoy nyo lang yung buhay. Nag-iingat na lang din po ako minsan eh. Sa school ay minsan napansin ng kaklase ko. Wala na lang po akong MK. Sabi ko sa akin ay, ano Mark, may nararamdaman ka? Kaklase ko lang po nakakaano sa akin, na hula ko si Mark ay may sama to ng pakiramdam eh. Sabi ko, wala man. Kahit ako masama po pakiramdam, ayaw kung ako na gusto ko kahit basta papasok pa rin po ko. Yun ang tama. Pero Mark. kapag di ko na po kaya, napunta pa rin po ko sa school. Magsabi, magpaalam, ano? Opo. Kung talagang masama ng pakiramdam, magpaalam tayo. Opo. Hindi naman tayo hindian ng teacher, ba't naman tayo pipilitin kung masama talaga yung pakiramdam, ano? Ay, may iba din po Kuya Mark na kahit masama ang pakiramdam, sasabihan ka pa, ay wala yan. Sinat lang.